natin na kung saan mga kababayan, ito pong si Sara Duterte itinanggi. Nakakilala niya daw itong si Ramil Madriaga on interview mga kababayan at dito mahahalata nyo na sinungaling po talaga itong si Chucky. Bakit po natin nasabi mga kababayan? Kasi mismong sinopla po yan ni Pebbles Cunanan yung pagsabi niya na hindi niya kilala itong si Ramil Madriaga. So eto mga kababayan, pakinggan muna natin itong pagtanggi ni Sara Duterte na may kaugnayan siya kay Ramil Madriaga. Eto, i-play po natin. So ngayong January, first week sa January, pirmahan na yung 2026 national budget ni PBB. Pili pwede, dapat before December 31 pirmahan ang budget. Otherwise, Tanyo itatanong sa kanya yung meaning nung reenactment, mga kababayan. Eto, ituloy pa natin. mag-reenact yan kung hindi pirmado by December 31. Anong meaning ng reenact, VP? Reenact meaning ang 2025 budget will continue to take effect, will carry on. Pero, So dapat pirmahan. pero gaya nga ng sabi ko sa live natin mga kababayan, ang presidente pa rin po ang masusunod po dyan. Ano po kasi, unang-una, masyadong late na naman sa Kongreso ginawa po yung budget na yan at masyadong late na rin sa sa Senado mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, late na rin may aakyat o naiakyat sa presidente. Yan pong, usapin ng budget po na yan. So ngayon, pag-aaralan pa yan ng presidente bago po mapirmahan. So ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, nasa sa presidente pa rin po yan. Ano po, kasi nga aaralin pa yan bago po mapirmahan at hindi naman po pwede na madaliin po natin ang presidente sa pagpirma niyan. Anyway, tuloy pa natin. Siya before December 31. Sabi ng Malacanang, first week of January, pipirmahan ni PBBM. Naambot sa ilaha. So bawal ba yan sa lobby? Sa batas dapat before December 31. Ah. Otherwise, mag-reenact by January 1. So meaning magbabalik yung yung previous budget. Yung December 2025 budget, yes. Tingnan natin mga kababayan kung magbabalik yung 2025 national budget pag hindi umabot yung deadline na December 31. Pero para sa akin nga, nasa presidente pa rin yan. John Ryan Calonian, sir. VP, can you confirm yung sinabi ni Secretary Secretary na Sita Carobo sa J facility to visit Arnie Tagas and not Madriaga? Parang baliw, no? Bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Di daw kilala. Kayo, Bindi, kumakalat. O tayo din, may picture din tayo. So, May picture ako sa at least siguro 1 milyong ba Filipino. At May boses ba? Okay, meron naman. yung mga event na yon, Galit na galit do sa reporter nung sinabi, paano po yun? May mga picture na kumakalat. Tanya yung sagot niya, oh. may mga picture kayo, Bindi, Ah. kumakalat. o tayo din, may picture din tayo. So, May picture ako sa at least siguro 1 milyong ba Filipino. At yung mga event na yon, tulad nung inauguration ko, siguro mga nasa 4,000 tao ang may individual pictures sa akin. At sa mga Zoom meetings ng parallel groups, more than 300 participants ang isang Zoom meeting. So propaganda lang ito, VP, sa'yo, against sa'yo muna. Nag-release na naman kami ng statements kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin, paninira lang yan. At kung paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. VP, 2 months from now, Yan mga kababayan, kung titingnan po ninyo talagang idinidikit ni Sara Duterte yung mga revelasyon ni Ramil Madriaga na hinahadlangan siya ngayon pa lang sinisira siya dahil tatakbo siya sa 2028 presidential election mga kababayan. Pero kung titingnan po talaga natin, meron pong inilabas na ebidensya ito pong si Pebbles Cunanan. Patungkol po mga kababayan dito sa kasinungalingan ni Vice President Sara Duterte. So ito mga kababayan, panoorin po natin. Basagin natin uli si Sara Duterte kasi ang sabi niya, hindi niya raw kilala si
Ramil Madriaga Ah. na naman. At nung inauguration niya, 4,000 daw yung taong nanood. Oo, 4,000. Pero yung invited talaga sa dinner mo is parang nasa 150 lang. Yung merong mga invitations. 'Di ba? Alam mo, ikaw talaga, champurado girl. Ang dami nang tawag sa'yo, champurado, Sarah Mau, Mary Grace. Napakasinungaling mo. Tama. Okay, umpisa Kasi mga kababayan, alam nyo, mahirap kasi i-deny yung combo ni Sara Duterte at saka po ni Ramil Madriaga. Magka-video call sila. Mahirap po i-deny yan. At the same time, mahirap ding i-deny yung mga litrato na naglipana na kung saan bukod sa magkumpare itong si Sara Duterte, talagang tinulungan siya ni Ramil Madriaga noong 2022 national election para po manalo sa pagka-vice-presidente. Kaya nga nabuo yung isip na yan na pinasasalamatan ni Vice President kasi malaki po ang naitulong niya sa kanya. Ano po, ituloy pa natin. na po natin siyang basagin. Hindi raw invited si si Ramil Madriaga ha. Okay, tingnan natin. Ayan, basahin natin. Good day. Miss Dr. pa ang tawag niya, Dr. Madriaga. The attached guidelines serve as your invitation to the inauguration of Vice President-elect Sara Z. Duterte. Respectfully requesting for your confirmation by June 13, 2022, RSVP Sejen Group at 0917049985 or at this email address. Thank you. Very truly yours, Vice President-elect Sara Z. Duterte's inaugural team. Diba? Ano yan? Diba? Bakit merong invitation si Ramil Madriaga kung hindi mo siya kilala? Diyos ko talaga. Alam mo, nung nagsabog ng kasinungalingan ng ang Diyos, sinalo mo lahat. Tama. Oo, no? Bukayo. Kasi ito na yung isang patunay mga kababayan na imbitado po etong si Ramil Madriaga sa inauguration ni Sara Duterte nung siya po ay nanalo bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At kasama din itong si Madriaga doon po sa hapagkainan ng mga tao na pinasalamatan ni Sara Duterte. Diba sinabi ni Sara 4,000 yung mga tao na talagang naando doon sa field at pinasalamatan po niya. Pero yung kanyang mga pinakain mga kababayan na nasa 150, kasama po doon si Ramil Madriaga. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Kasi nga, importanteng tao si Ramil Madriaga kay Sara Duterte. Ituloy pa natin mga kababayan. Bukayo na naman ng Vice President na gustong maging presidente. Ano ka ba? Diyos ko, marami pa akong resibo. Hindi ka lulusot sa akin, promise. O, eto pa. Okay. After ng mga panunumpa mo bilang isang Vice President, nagkakawin mo yung trabaho mo, churut sa harap ng 4,000 na tao. Yung 4,000 na tao na sinasabi mo, yun yung mga taga Davao. Yun yung sa labas. Grabe. Diba? Okay. Wag muna to. Hindi ko muna sasabihin sa inyo kung sino yan. Ayan. Ayan yung sinasabi mong 4,000 na tao ang invited sa inauguration mo. Kaya kung nandun man si Ramil Madriaga, dahil nga 4,000 na tao, kahit sino pwedeng magpunta. Pero dito sa harapan, ito yung 100 plus na mga VIP. Ayun o, makikita nyo dyan, may barikada. Screenshot nyo, i-zoom nyo, may barikada, hindi pwedeng pumasok. Yung mga VIP nandito, nandun naman yung mga taga Davao. Ngayon, nung gabi na, nung dinner na, kasama ni Ramil Madriaga, si Cabsec Velasco mga kababayan. Yan po ay malapit na malapit din po kay Vice President Sara Duterte dahil si Cabsec Velasco yung isa sa nag-organize ng mga maisog rally mga kababayan ng mga DD-shet. Ano po ngayon, ituloy pa natin. dapat ipinakita mo Sara Duterte na pinapakain mo yung 4,000 na sinabi mo na invited sa inauguration mo. Hindi mo pinakita. Eto ngayon,
kung hindi talagang kasama si Caramil Madriaga sa ano mo, sa inauguration mo at nakinood lang siya, ang katabi po ni Caramil Madriaga ay si Cabsec. Ah, Alam nyo na yan kung sinong Cabsec ang sinasabi ko. Yan yung sinasabi ko na, hoy mga DDS vloggers, tanongin nyo kay Cabsec ang nag-form na maisog na si Cabsec. tsaka mga kababayan, eto singit ko lang kung makikita nyo, parang yung mga vlogger ni Sara Duterte ngayon, ni Digong, parang ano sila, parang mga paano ko ba sasabihin? Yung patay gutom sa ratings, alam niyo 'yon? Parang ngayon lang nagkaroon ng trust rating na mataas etong si Sara Duterte. Kasi biruin niyo nag-umpisa kasi tayong hindi pansinin, mga kababayan, yung mga trust rating ni na PBBM at ni na Sara Duterte, kung sino ba nakakalamang o hindi, buhat nung sinabi ng ating mahal na Pangulo na mas importante sa kanya na magtrabaho. Bonus na lamang yung patungkol po dun sa mga pagtaas ng trust rating niya, yung tiwala ng taong bayan sa kanya, bonus na lamang po yun. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, hindi kasi gaanong pinapansin ng presidente yung trust rating o yung mga ratings na lumalabas sa mga survey. Kasi nga, bukod sa may kumakalat na balita na di umano'y nababayaran yan mga kababayan, malaki din ang posibilidad na talagang nadadaya yung mga ratings, yung mga survey na lumalabas. Lalo na ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, di po ba maliwanag yung sinabi ng ating mahal na presidente, ang mahalaga sa kanya, trabaho lang ng trabaho. Kaya nga kahit may mga lumalabas na rating, di natin gaanong pinag-uusapan sa ating channel yan. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, nakafocus tayo sa ginagawang pagtatrabaho ng ating presidente. Saan ba kayo nagkatala mga kababayan? Hindi na nga nagtatrabaho. Magtataka kayo, biglang taas ng trust rating. Hindi nagtatrabaho. Anong akala nyo sa taong bayan? Tanga. Di ba mga kababayan? Anong akala sa inyo? Tanga. Buboto kayo ng isang tao na tawag dito, papalakasin nyo yung trust rating, magtitiwala kayo sa isang taong hindi nagtatrabaho? Siyempre hindi. Kaya nga mga kababayan, doon sa mga didisit na nagsasabi na tawag dito, na di umano mga kababayan mataas ang trust rating ni Sara, -3 yung kay PBBM, nabawasan ng 3. Sa akin mga kababayan, hindi na kasi gaanong pinapansin ng ating presidente yan. Ang mahalaga kay PBBM, magtrabaho. Anyway, ayan, sabi nga dito, may nag-comment nga, basahin natin. Kung si BBM naman ang mataas, iba naman ang komento mo. Hindi ko nga kinu-content yan bobo ka ba? Hindi ko nga kinu-content, maliwanag nga na sinabi ko. Di ba kahit mataas si presidente, bibihira natin pag-usapan yan. Buhat nga ng sinabi ni PBBM na bonus na lang yung rating sa kanya, ang mahalaga, nakapokus siya sa trabaho. Di ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Cabsec Evasco. Cabsec Evasco. Cabinet Secretary Evasco. Kung sino sa buhay niya, si Ramil Madriaga. Ayan o. Pero ano mga kababayan pero matindi yung napanaginipan ko, grabe. May impeach talaga. May impeach bago mag 2028. Ito panaginip ko lang naman talagang may impeach, tutuluyan daw kasi talaga. Tutuluyan daw talaga yung mandarambong sa pera ng taong bayan. Hindi noon. Kung sa una nakaligtas siya, mukhang ngayon malabo na. Anyway, tuloy pa natin. Magkasama sila. Tsaka mga kababayan eto pa. Alam nyo, kahit ano palang gawin ng kabilang kampo, di na talaga makakalaya si Digong. Talaga magiging karto na lang habang buhay. Yun ang nakikita ko dyan mga kababayan. Kaya nga si Lucifer, ayan yung pangalan mo, sakto. Bagay kayo ni Sara. Lucifer Lambo. Alam mo, kahit anong gawin nyo, hindi na makakalaya si Digong. Magiging karton na yun habang buhay. Kaya nga yung tatay nyong karton, saan ba naman kayo nagkatala? Paskong Pasko. Yung tatay nilang karton, yung sinasamba nila, saglip na magpasalamat sa Diyos. Ang pinagdadasalan yung tatay nilang karton.
Kaya nga malabo nang makalabas si Digong. Kahit pa sabihin nyo na mag-1, mag-0 si PBBM, kahit na kay Sara Duterte lahat ng trust rating, hindi pa rin may aalis yung katotohanan na hindi na makakalabas yung tatay niyong karton. Yan yung masakit na katotohanan. Anyway, tuloy pa natin. Dalawa. At dyan, yung dinner. So, hindi mo pa rin siya kilala. No? Hindi mo pa rin kilala yung president ng isip na tumulong sa'yo Si Ramil nung Madriaga. eleksyon. Dapat mo kasi talagang itanggi. Di ba? Dapat niyang i-deny na hindi niya kilala niya si Caramel Madriaga kasi maraming mabubuking. Right. At may ilalabas pa ako. Grabe yung grabe yung inano ni presidente, no? Kita nyo, bago magpasko, may mga nakulong na big fish. Yung mag-asawang Diskaya, hindi po masasabing small fish yan. Si Digong, mga kababayan, hindi masasabing small fish yan. Kung sa pinaka-big fish, mga kababayan, si Digong yung pinakakurap na talagang nakakulong na ngayon at habang buhay na makukulong at magiging karton. Diba mga kababayan? Pero yun kung gaano katindi nun. Si Kibuloy, hanggang ngayon nakakulong pa rin. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, pauna pa lang yan. Yung mga big fish na yan na nakulong. Pero yung mga susunod pagkatapos ng bagong taon, sunod-sunod na po yan. May mga makukulong na dyan na senator, congressman. Meron na rin, baka nga si Martin Romualdez kasama pa dyan, mga kababayan. Diba? Baka nga si Saldico kasama pa dyan. Kaya nga mga kababayan, marami po makukulong pagdating ng 2026. Talagang asahan nyo na. Baka nga si Pulong, mausisaan natin, January, kasuhan na eh. Diba mga kababayan? Dahil doon sa kanyang insertion na 51 billion. Ako, talagang bilib ako. Si Pulong Duterte kakasuhan pagdating ng January. Dahil doon sa kanyang insertion. Anyway, tuloy pa natin. Hindi lang isang beses ka pumunta para kausapin si Tebes. Sa pa yan. Kumanta ka sa akin, champurado. Ayan o, di ba nakita nyo kasama si Cabsec, Vasco, papasok dun sa dinner. Tapos meron pang invitation. Tapos hindi niya daw kilala. Baka naman yung mga anak mo, makalimutan mo na din ha, kung anong mga pangalan. Pati yung asawa mo, si Mans na drug lord. Alam mo, yung mga anak mo, lagyan mo ng ID. Baka makalimutan mo yung pangalan nila. Saka kung sino sila. Ha? Chururut. Tusa. Basag na naman si Champurado girl. Akala mo naman talaga, Diyos ko.